Kapatid, baka may kilala ka o baka ikaw mismo, yung sobrang nagbago na. Yung dating lasenggo, na puno ng bisyo, ngayon worshipper na. Yung dating mainitin ng ulo, ngayon mapagpatawad na at marunong magpigil sa sarili. Yung dating puro kadiliman ng buhay, ngayon puno na ng kapayapaan at liwanag. Baka naitanong mo na, ano kayo nangyari doon? Ano kayo nakain doon? Nasagot kapatid, born again na sila. Born again ka na. Pero ang tanong kapatid, ano nga ba ang born again? Ito ba isang relihiyon, samahan, grupo, simbahan, o isang sekta? O baka may mas malalim pang kahulugan ang salitang born again? Nasagutin po yan ng salita ng Diyos, hindi po mula sa aking sariling kaalaman. Ang unang nagbanggit po ng salitang born again ay hindi po isang pastor, hindi rin isang relihiyon, hindi isang denomination, kundi ang Panginoong Hesus po mismo. Sabi niya sa John chapter 3 verse 3, sabi niya kay Nicodemus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus dito na lumapit ka sa simbahan, lumapit ka sa relihiyon, kundi ang sabi niya, kailangan mong ipanganak muli. Ang sabi naman ni Nicodemus, paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Pero ang tinutukoy po ng Panginoong Hesus dito ay hindi po physical birth, kundi spiritual birth. Sa natural po kasing buhay natin, pinanganak tayo physically. Pero ang sabi ni Jesus dito sa John chapter 3 verse 6, what is born of flesh is flesh, and what is born of spirit is spirit. Ibig sabihin, may physical birth at may spiritual birth. Yung physical birth po, yan yung nagbigay sa iyo ng buhay, yung nagbigay sa atin ng buhay dito sa mundong ito. Pero yung spiritual birth, yan yung nagbibigay ng buhay para sa Diyos. Hindi ito membership, hindi rin ito cultural identity. Talong hindi po ito relihiyon. Hindi rin dahil ipinanganak ka sa Christian family, kundi ito ay personal encounter mo with Christ na bumabago ng puso mo. Born again means God is making you new. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Pag ikaw ay born again, hindi lang nagbago ang attendance mo, kundi nagbago din ang puso mo. Dating marumi, nanilinis na, dating patay sa kasalanan, binigyan ng bagong buhay, dating walang direksyon, binigyan ng purpose, dating hiwalay kay God, naging anak ng Diyos. Hindi ito behavior modification. This is heart transformation, kapatid. Ang born again ay connected po directly sa salvation. Bakit kailangan maging born again? Because sabi ni Jesus sa John chapter 3, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi kayo panganganak muli. Hindi dahil sa kabutihan mo, hindi dahil sa relihiyon mo, hindi dahil sa church mo, hindi dahil sa effort mo. Salvation is not by work. Dahil malinaw sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sabi doon, for by grace you have been saved through faith. Born again happens when you repent, when you put your full faith in Jesus, when you receive Him as Lord and Savior, and when the Holy Spirit gives you new life. Ito ang tunay na salvation experience. Born again is start of a new journey with God. Hindi ibig sabihin, perfecto ka na. Pero may kasama ka na, ang Holy Spirit. Sabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 8, the Spirit gives life. Pag ikaw ay born again, may bagong desire ka sa Word of God. May bagong hunger ka sa worship. May conviction ka laban sa kasalanan. May joy kang hindi may paliwanag at may peace na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya kapatid, hindi po aksidente na napanood mo itong video na ito ngayon. Maybe God is calling you. Baka kumakatok siya sa puso mo and He's saying, anak, I want to make you new. Tandaan mo kapatid, ang pagiging born again po ay hindi pangalan ng grupo. Hindi rin label, hindi isang relihiyon. Ito ay buhay. Ito ay relationship. Ito ay personal na pagkilos ng Diyos sa puso mo, sa puso natin. At kung tinatawag ka niya ngayon, huwag mong ipagpaliban kapatid because Jesus did not come to make you religious. He came to make you alive. Amen?